Bitbit ni Kian ang bulaklak, kahon ng tsokolate, at isang maliit na velvet box habang naglalakad papasok sa maliit na coffee shop. Anniversary nilang dalawa ni Mila. 3 taon na sila. Agad yung nakita si Mila sa sulok, nakaupo na, tahimik, at parang ang lalim ng iniisip. Napakunot ang noon niya, walang kangiti-ngiti. Pero ngumiti pa rin siya. Hey babe! Masiglang bati ni Kian. Sorry, nalita ko ng konti. May dala nga pala ako. Kian. Putol ni Mila sa malamig na tono. Natigilan si Kian. Napansin niyang kawalan ng emosyon sa mukha ni Mila. Hindi siya nakatingin sa bulaklak. Hindi rin niya tiningnan ang dala niyang maliit na kahon. Okay ka lang? Tanong ni Kian, marahang umupo sa harap ni Mila. Hindi agad sumagot si Mila. Nagtagal ang katahimikan. Pwede ba tayong mag-usap? Yung seryosong usap. Sure. Sagot ni Kian, ngumingiti pa rin kahit naninikip ang dibdib. Kaya nga kita niyaya dito eh. Gusto ko sanang surprisahin ka. Kian. Putol muli ni Mila. Ako dapat yung mauna. Huminga si Kian ng malalim. May nararamdaman na siyang hindi maganda. Mabilis na tumibok ang puso niya, hindi sa kilig, kundi sa kaba. Ano ba talaga to? Mahinang tanong ni Kian. Mila, bakit ang seryoso mo? Tiningnan siya ni Mila sa mata. Kian, ayoko na. Parang huminto ang mundo ni Kian. Hindi niya agad naintindihan. Tumingin lang siya kay Mila, nanlaki ang mga mata, naghihintay na sabihing, joke lang to. Na may hidden camera, na anniversary prank lang. Ano raw? Tanong ni Kian na halos hindi makapaniwala. Ayoko na. Ayoko na sa atin. Oh, ano to, joke? Mia, Anniversary natin ngayon oh. I know. So bakit ngayon? Dahil ayoko nang magkunwari pa. Tumayo si Kian, hindi makapirme sa kinauupuan. Lumakad siya pabalik-balik sa gilid ng mesa. Hawak pa rin niya ang bulaklak. Teka lang, hindi ko gets. Bakit ngayon? Ano nangyari? May nagawa ba ako mali? Wala. Wala kang ginawang mali. Then bakit? Napapikit si Mila, halatang pinipigilan ng pagluha. Hindi na kita mahal, Kian. Napaupo ulit si Kian. Hindi niya na alam kung saan ibabaling ang tingin. Paano mo nasabi? Ang saya natin ng last week ah. Nagplano pa tayong magbagyo. Kian, ang tagal ko nang nalilito. Matagal ko nang nararamdaman na parang wala na yung dating tayo. Pinilit kong ipaglaban. Pinilit kong alalahanin kung paano kita minahal. Pero wala na talaga tayo. Pucha naman, Mila. Bakit ngayon mo lang ito sinabi? Dahil ngayon lang ako naging handang sabihin. Bakit hindi natin subukang ayusin muna? Therapy. Break muna. Anything, pero hindi ito. Umiling si Mila. Mas magiging unfair pa kung papatagalin ko pa. Sinubukan ko. Pero kung paulit-ulit ko pa rin tinatanong ang sarili ko kung tama ba tong relasyon nating dalawa, hindi na tama to, Kian. Sino siya? Tahimik si Mila. May iba ba? Mila, may iba ka ba? Hindi siya ang dahilan kung bakit ayoko na. Pero may nagpapasaya na sa akin ngayon. Sinapo ni Kian ang muka at gusto niyang tumakbo. Sumigaw, magwala. Putang ina. Mahinang bulong ni Kian. Sinong gagong yun ha? Kian, sinong gagong kumabit sa'yo habang ako nagtitipid para sa regalo mo ha? Hindi siya ang dahilan. Ulit ni Mila na nananatiling kalmado kahit nanggigilid ng mga luha. Akong pumili nito. Akong sumuko, hindi siya. Pucha, Mila. Akala ko tayo yung couple na magtatagal eh. Yung pinangarap kong paksalan. Yung babalikan natin tong cafe na to para sabihin, dito nagsimula lahat. Pero ano to ngayon? Dito rin pala magwawakas? Hindi na nakasagot si Mila. Tahimik na lang siya humikbi
halos hindi na humihinga. Pinatong ni Kian ang mga bulaklak sa mesa ng dahan-dahan. Kinuha ang malit na kahon mula sa bulsa ng jacket niya. Binuksan niya ito. Isang silver necklace. May birthstone ni Mila sa gitna. Akala ko pa naman magugustuhan mo. Akala ko matutuwa ka. Akala ko, ako pa rin. Hinawakan ni Mila ang kamay ni Kian ng marahan. Pasensya na, Kian. Tinapik ni Kian ang kamay nito at dahan-dahang inalis. Don't. Kung may respeto ka pa sa akin, huwag mo kong hawakan. Tumango si Mila at tumayo. Sana balang araw, maintindihan mo. Hindi ko kailangan ng paliwanag, Mila. Ang kailangan ko yung taong manindigan. At hindi ikaw yun. Tumalikod si Mila, tumutulo ang luha. Iniwang mag-isa si Kian sa mesa, kasamang bulaklak na hindi tinanggap, at kwintas na walang liag na sasabitan. Pagkalabas ni Mila, nanatili pa rin nakaupo si Kian. Wala siyang kibo, nakatitig lang sa kwintas sa lamesa. Ang mga bulaklak, nalantala sa bigat ng katahimikan. Makalipas ang ilang minuto, tinawagan ni Kian ang kaibigan. Jake, bro. Uy, tol. Kamusta surprise mo, ha? Sinagot ka ba ulit para sa kasal? Napatahimik si Kian. Bro, iniwan ako. Natigilan ang kabilang linya. Tahimik at tila bumigat ang hangin kahit sa telepono. Ha? Putik. Kian, seryoso? Sa mismong araw, bro. Sa mismong araw ng anniversary naming dalawa. Pagkatapos ng tawag, ay agad pumunta si Kian sa bar. Bro! Sigaw ni Zeke mula sa malayo. Tinawag si Kian habang nakaupo sa high stool sa gilid ng bar. Dito! Hindi na umimik si Kian. Tumungo siya sa mesa kung saan naroon si Zeke, Nolan at Jello. May dalawang bucket ng beer sa gitna, may konting chicharon at nacho sa tabi. Putik, bro! Bungad ni Nolan, nakitang-kitang pag-aalala. Totoo bang iniwan ka ni Mila? Kian didn't answer. Umupo lang siya, tumango, at umabot si Zeke ng bote ng beer. Pag mo na nang isipin, tol. Ubusin muna natin tong alak. Tangina naman, oh. Anniversary niyo pa. Kian took the beer and drank half of it in one go. Anong sabi niya? Tanong ni Jello, seryoso. Wala bang chance? Baka maiit lang ang ulo. Hindi. May iba na siya. Biglang natahimik ang buong mesa. Anong iba? Nanlaki ang mata ni Zeke. May bago na siyang gusto. I mean, hindi pa sila. Officially. Pero may feelings na siya ron sa lalaki. Matagal na raw. Gagi. Ang sakit naman nun, bro. Hindi ko na siya pinilit. Sinabi ko na lang na kung hindi na ako. Huwag na. Hindi ko deserve yun. Putsa, Kian. Alam mo, idol na kita ngayon. Kung ako yun, baka sinabunutan ko pa yun sa cafe. Ani Nolan. Gago. Zeke laughed dryly. Hindi mo naman girlfriend si Mila. Chill ka lang. Pero, seryoso, tol. Sabat ni Jello. Ang tindi mo. Akala ko ikaw pa yung magpo-propose eh. May dala ka pang kwintas, di ba? Tahimik si Kian, nakatitig sa hawak ng bote. Maya-maya pinisil niya ang labi niya. Gusto ko lang sanang ipalala sa kanya kung saan kami nagsimula. Pero siya pala yung unang lumimot. Eh, nasan yung kwintas? Naiwan sa mesa. Sayang yun, bro. Silver pa naman, di ba? May birthstone niya pa. Dagdag ni Kian. April. Diamond. Puta, mahal yun, gago. Sabay-sabay na reaksyon ng tatlo. Wala na rin namang saysay. Kahit pasuotin niya yun. Hindi na ako yung dahilan ng ngiti niya. Tahimik na naman silang apat. Nagpalitan ng sulyap. Maya-maya, si Zeke ang unang bumasag sa katahimikan. Bro, umiiyak ka ba? Napangiti si Kian ng mapait. Tangina, bro. Sa cafe? Hindi. Pero sa kotse? Tangina. Hindi ako makahinga sa iyak. Ang sakit eh. Takte.
Gusto ko siyang sapakin pero babae siya eh. Ani Jello. Ang tagal yung nagtsiga sa isa't isa. Tapos ganyan lang siya. Hindi mo lang inisip kung gaano ko kaseryoso. Baka naman, hindi lang talaga ako sapat. Huwag mong sabihin ganyan, tol. Ani Nolan. Hindi mo kasalanan na hindi niya pinili ang relasyon niyo. Siya yung nawala, hindi ikaw. Alam niyo ba, ilang taon na ako nag-iipon para sa engagement ring. Yung totoo, hindi pa ako bumibili. Pero planado na lahat. Gusto ko sana sa birthday niya. Kian. Mahinang bulong ni Zeke. Ang bigat naman nun. Gago ako eh. Napatawa si Kian ng mapait. Akala ko lang, sapat na yung effort. Yung love. Bro, hindi ikaw yung mali. Siya yun. Giit ni Zeke. Masyado kang tapat. Yung iba, nambababae pa nga eh. Pero ikaw, nilaban mo, minahal mo. Di lahat ng lalaki ganyan ah. Pero hindi lahat ng babae marunong din magpahalaga. Dagdag ni Nolan. Alam mo kung anong masakit? Tanong ni Kian na biglang lumakas ang boses. Yung wala man ng pag-aalilangan sa kanya. Hindi man lang siya lumaban para sa amin. Para sa akin. Ang dali niyang binitawan yung pinagsamahan namin dalawa. Natahimik ang lahat muli. Ilang saglit lang, pinuno ni Zeke ang baso ni Kian. Tol, ngayong gabi hindi ka nag-iisa. Nandito kami. Ubusin natin to. After nito, kantahan tayo. Kahit sintonado ka, kami pa rin ang kakanta sa tabi mo. Gusto mo nang magbalik? Sabat ni Jello na tumatawa. Same song ng lahat ng sawi yun ah. Gago. Tawa ni Nolan. Huwag yan uy. Maluha-luha na nga tong si Kian oh. Lalagyan mo pa ng background music? Hindi, gusto ko. Ani Kian. Kailangan ko ng kantang masakit. Tumayo si Zeke. Oh siya DJ. Request na kami. Yung pangwasak. Maya-maya pa, tumunog ang unang nota ng kantang Magbalik. Parang slow motion ang lahat para kay Kian. Inangat niya ang bote ng beer, lumingon sa mga kaibigan niya. Sa mga nasaktan, iniwan at nilimot. Cheers! At sabay-sabay silang uminom. Alam mo, Kian, hindi porket tapos ang relasyon ninyo. Tapos ka na rin. Minsan kailangan mong masaktan para maalala mong buo ka. Ani Nolan. Ang lupit mo ron bro ah. Parang spoken word. Ani Jello. Gago. Tawa nila. Ngumiti si Kian. Kahit papano, gumaan ang loob niya. Hindi pa rin nawawala ang sakit. Pero ngayong gabi, kahit papaano, may 3 taong humihila sa kanya pabalik. 3 kaibigan na hindi siya iniwan. Tumayo si Zeke. Tinulak si Kian patungong stage. O tol, bawiin mo yung pride mo ah. Kantahin mo kahit sintonado. Pakawalan mo. Napailing si Kian pero ngumiti. Bahala na. Umakyat siya sa maliit na stage. Kinuha ang mikropono. Good evening. Ani Kian na medyo garal-galang boses. Para sa lahat ng iniwan at hindi pinili, kanta to para sa inyo. Pero higit sa lahat, para sa sarili ko. Tumugtog ang intro ng kanta. Kumanta si Kian, sintonado, pero buong loob. At habang kinakanta niya ang bawat linya ng sakit, ng pagsuko, ng alaala, nasa paligid niyang mga kaibigan niya. Nakataas ang bote, sumisigaw ng, Yan ang iniwan mo, Mila. pagkatapos ng inuman, nagkanya-kanya na sila. Sa dashboard ng kotse ni Kian, patuloy ang pagtulo ng ulan sa windshield. Nanginginig ang kamay ni Kian habang may binabayarang booking online. Isang pleasure companion para sa gabing yon. Isang babae. Ininom niya ang bote ng alak sa tabi ng upuan, sinabayan ng malalim na buntong hininga. Sige na, Kian. Wasakan mo na yung sarili mo. Bulong ni Kian sa rearview mirror. Wala ka nila namang dignidad eh. Pagdating sa hotel, mabasang-basa siya. Tahimik ang koridor. Hindi siya makatingin sa kahit sinong makakasalubong. Para bang may kasalanan o baka may kasalanan nga talaga. Sa room 1408,
binuksan niya ang pinto. Madilim ang silid, ang tanging liwanag ay mula sa lampshade sa sulok. Nakita agad ni Kian ang naroon. Isang babaeng nakaupo sa kama. Nakaitim na lace na lingerie, mantipis na robe. Ang maskara ay black velvet. Tumatakip sa itaas na bahagi ng mukha niya. Tanging malabi at baba ang kita. Mahaba ang buhok, mapula ang labi, at ang tindig, tiyak walang bahid ng kaba. Kian? Tanong ng babae, mababa ang boses. Puno ng lambing at panunukso. Tumango si Kian, pinahid ang tubig sa pisngi niya. Yeah, ako yun. Ngumiti ang babae at dahan-dahang tumayo. Nagtama ang mga mata nila o kung anumang parte ng mata niya ang makikita sa ilalim ng maskara. Wala tayong pangalan. Ani ng babae habang lumalapit. Walang buhay sa labas ng kwarto na to. Gusto mo yun, di ba? Gusto ko makalimot. Kahit isang gabi lang. Hinaplos ng babae ang dibdib ni Kian kahit basang-basa pa siya. Kaya mo ba talaga? O baka gusto mo lang masaktan in a different way? Napahagat si Kian sa labi. Tigilan mo ako. Pero hindi ito tumigil. Lalo pa siyang nilapitan, hinilang basang jacket, tinanggal, binuksan ang butones ng polo. Bawat paggalaw ng diliri ng babae, tila sinasadyang dahan-dahang mapanukso, mainit. Galit ka? Tanong ng babae habang binababa ang zipper ng pantalon niya. Sinong iniwan mo? O sinong umalis? Damn you! Ani Kian, napikit ang mga mata. Huwag mo na akong tanungin. Gusto ko lang pasahin mo ako ngayong gabi. Then, lalaspagin kita. Bulong ng babae na dumampi ang labi sa tenga niya. Hanggang sa mawala ang pangalan niya sa isip mo. Napaungol si Kian, galit, lasing, at ngayon, nanghihina. Inihiga siya ng babae sa kama, nakapatong siya kay Kian. Dinidilaan ang leeg, hinahalikan ng dibdib, at habang lumalalim ang gabi, lulalim din ang bawat ungol halinghing. Gusto mo ng masarap na sakit? Gusto kong maramdaman kahit ano. Sinakal siya ng mahina. Walang iiyak sa akin, Kian. Hindi ako pampalubag loob. Hindi ko kailangan ng lambing. Gusto ko ng babae na kaya kong saktan. Then you came to the right place. Habang hinahaplo siya pababa, binubulungan siya nito ng maruruming salita. Matigas ka pa rin kahit basag ang puso mo, ha? Wala na akong puso. Gamitin mo ako. Saktan mo ako. Ipaalala mo sa akin na lalaki pa rin ako kahit iniwan. Mabagal ang halik ng babae sa katawan ni Kian. Pero marahas ang mga kamay. Kagat labi si Kian. Ganyan ka pala kapag lasing. Pathetic. Desperate. Pero ang sarap mong laruin. Damn you. Bulong ni Kian. Masarap yan. Mas lalo akong ginaganahan sa bastos mong bibig. Inikot siya ng babae. Siya na ang nakapato ngayon. Nakatitig pa rin ang mga mata nito sa kanya, kahit kahalahati lang ang mukhang kita. Anong pangalan niya? Wala kang pakialam. Sabihin mo. Gusto kong marinig habang pinapaligaya kita. Napaungol si Kian, napakagad sa balikat ng babae. Mila. Si Mila pala. Yung babaeng iniwan ka sa mismong araw ng anniversary mo? Hayop mo talaga. Hindi. Tanga niya. Kasi ako siya, hindi kita iiwan. Lalo na kung ganito ka kasarap. Hinila siya ng babae. Muling kinulong sa pagitan ng hita nito. Kumakapit ang mga kuko sa likod ni Kian. Tuluyan ang nabuksan ng babae ang pantalon ni Kian at doon niya nakita ang napakalaking alaga ni Kian. Parehas silang walang saplot na dala at kitang-kita ang pagnanasi sa mga mata ni Kian. Napakagat labi siya at sinapo ang mga dibdib ng babae para mapadaing ito. Ako magpapaligaya sa'yo, hindi ikaw.
Bulong ng babae at lumuhod kay Kian. Fudge. Daing ni Kian nang walang pasintabi ang pagsubo ng babae sa kanya. Napakapit din si Kian sa buhok ng babae. Sige pa. Isubo mo pa, miss. Ang galing mo. Ganyan nga. Daing pa ni Kian at tinutulungan ng babaeng igalaw ang ulo nito. Pabilis na mabilis ang pagsubo ng babae hanggang siya marating ang rurok. Nanghina si Kian. Pumatong naman ulit ang babae. Ang laki mo. Bakit ka pa iniwanan? Ikaw, bakit ka nagmaskara? Para hindi mo ako maalala. Pero yung mata mo, pamilyar. Ngumiti ang babae. Baka kasi matagal mo na akong kilala pero hindi mo lang akong pinili. Anong ibig mo? Pero bago pa makapagsalita si Kian, unti-unting pinasok ng babaeng alaga ni Kian sa kanyang kuweba. Nandilim ang mga panga ni Kian at pinagpalit ang kanilang pwesto. You're virgin. Gulat na sabi ni Kian. Yes, at ikaw ang makakauna sa akin. Akmang hihinto si Kian ng gumalawang babae. Huwag kang huminto. Use my body. Wala nang paawa si Kian nang maka-adjust ang babae sa kanyang laki. Agad na bumilis ang kanyang paggalaw si ibabaw ng babae na nagpapasigaw naman sa sarap ng nararamdaman. Pagkatapos ng ilang minuto, ay hingal silang dalawa. Nasa dibdib ni Kian ng babae at tumigil ang mundo ng mahulog ang maskara. Nabigla si Kian. Habol ang hininga. Namumugto ang mga mata. Basa ng pawis ang noot dibdib. Nanghina ang tuhod niya. Hindi dahil sa ginawa nila, kundi dahil sa taong nasa harapan niya ngayon. Si Ira, ang matalik ng kaibigan. Ikaw? Halos pabulong ang tanong ni Kian na tila hindi makapaniwala. Nanggigilid ang luha ni Ira pero buo ang kanyang loob. Oo, ako. Lumamig ang paligid. Tumahimik ang lahat. What the? Halos isuka ni Kian ang salita habang napapaatras. Nakatakip ang kumot sa kalahating katawan ni Kian. Nanatili si Ira sa pagkakaupo sa kama. Hindi umalis. Hindi nagtakip. Ira, bakit? Huminga ng malalim si Ira. Dahil gusto kong maramdaman mo ako. Kahit hindi sa parang inaasahan mo. Gago ka ba? Best friend kita. Exactly. Sabat ni Ira na may bahid ng galit at pagod sa boses. Best friend. Lagi. Palagi nilang best friend. Paano kung ako naman? Paano kung matagal kong gustong isigaw sa'yo? Na mahal kita tangina. Napabuntong hinga si Kian. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. May kirot sa dibdib. May init pa rin sa katawan. Ginamit mo yung kahinaan ko. You knew I was broken. And I was always the one who tried to pick you up. Tahimik. Tumayo si Ira. Lumapit kay Kian. Walang maskara. Walang pretensyon. Hubad. Totoo. Alam mo ba kung gaano kasakit yung gabi-gabi kung umiiyak ka sa tawag? Lasing ka. Wasak ka. At ang laman ng bibig mo? Mila. Mila pa rin. Mila pa rin. Lumapit pa si Ira. Inilapat ang palad sa pisngi ni Kian. Pero hindi mo ba nakikita? Ako yung nakikinig. Ako yung nandyan. Ako yung gusto mong halikan minsan kapag sobrang lungkot mo. Pero pinipigilan mo. Dahil ayoko mawala ka. Eh ngayon, anong meron pa sa atin na hindi na nawala ha? Hindi makasagot si Kian. Hinawakan niya ang braso ni Ira. Ira, hindi ko alam. Pero ang katawan mo, alam na ako yung gusto niya. Lumingon si Kian, nanunoy ang lalamunan niya. Ira. Lumuhod si Ira sa harapan ni Kian. Tiningnan siya ng diretso. Sabihin mong hindi mo ginusto yung mga ginawa natin kanina. Sabihin mong wala kang nararamdaman. I dare you, Kian. Hindi makatingin si Kian at napalunok. Ako yung gumawa sa'yo niyon. Ako yung pinaligaya mo. Ako yung inungol mo. Ako yung kinagat mo. Ako yung sinabihan mong shit. Ang sarap mo.
Napapikit si Kian. Shit. Walang maskara yung sarap na yun, Kian. Totoo yun. Ira, hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Then let your body decide. Tumayo si Ira, lumapit muli kay Kian. Muling umupo sa kandungan niya. Hinawakan ang mukha niya, pinilit siyang tumingin. Ako naman ngayon. Dinilaan niya ang tenga ni Kian. Ako naman yung susunggab sa'yo. Ako naman ang lalapastangan sa mga iniwan mong parte ng sarili mo. Ira, baka... Tama ng baka? Sabihin mong ayaw mo. Tahimik. Hinila ni Kian ang bewang ni Ira. Hinaplit. Hinaplos ang likod. Ang balakang. At sa sumunod na sandali, hinalikan niya ito. Hindi lasing, hindi desperado, hindi para makalimot, kundi dahil sa nararamdaman. Shit ka, Ira. Bulong ni Kian sa pagitan ng halik. Ang tagal mo palang nahandyan. Sobrang tagal. At ang tagal mo rin hindi tumingin. Kinagat niya ang labi ni Kian. Ngayon tingnan mo ako. Tumingin ka habang pinapaligaya kita ulit. Gusto mo naman ng masarap na masakit. Ako naman yan ang didikdik sa'yo. Saktan mo ako, Kian. Gamitin mo ako. Kung yun ang paraan mong maramdaman ako. Bumagsak silang muli sa kama. Ang mga labi nila ay magkasabay sa galaw. Mga daliri nag-iiwan ng marka sa bawat bahagi ng katawan. Sabihin mo na. Bulong ni Ira habang nakapatong. Sabihin mong ako na. Sabihin mong gusto mo pa. Gusto pa kita. Gusto ko pa. Sagot ni Kian na habol ang hininga. Hanggang sa maubos tong galit ko. Hanggang sa mawala yung pangalan niya sa bibig ko. Pangalan ko naman nga ng isigaw mo. Oh, shit, Ira. Hindi lang ito pababa at hinalikan ng mariin. Mababaliw na yata ako sa'yo. Kaya mo ba to? Kaya mong angkinin ng kaibigan mong pinaligaya ka ng kusa? Papaligayahan din kita, Ira. Kunin mo ako. Lahat. Walang matitira. At habang paulit-ulit nilang nilalabanan ng mga sarili nila sa kama, wala na silang pakialam kung anong tawag si relasyon nila. Kaibigan, kalaban, kalaguyo. At sa gabing yun, sila lang. Walang maskara, walang pangalan, wala ang mila. May ungol, may luha, may galit, may sariling halakhak sa gitna ng init. Hanggang sa muli silang huminto. Pagod, pawis, nakapatong sa isa't isa. Puno ng katahimikan ng silid, pero ibang klase na. Tahimik na puno ng katotohanan. Kian, bulong ni Ira. Ngayon, ano na tayo? Napapikit si Kian. Tiningnan ng kisame. Pinagmamasta ng guhit ng liwanag mula sa bintana. Hindi ko alam. Pero ang alam ko, ngayon lang ulit ako huminga ng maluwag. Kahit may amoy pa ng luha, Kahit amoy pa ng kasalanan. wala tayong kasalanan. Wala tayong dapat ikahiya. Pero ikaw ang best friend ko. At ako rin yung taong pinili kang mahalin kahit hindi mo ako pinipili. Tumango si Kian, tumingin sa kanya at hinawakan ng kamay nito. Then maybe ngayon, pipiliin na kita. Ngumiti si Ira. Then maybe ngayon, hahayaan kitang maramdaman mo ang pagmamahal ko. Kinabukasan, mainit ang liwanag ng araw na pumapasok sa bintana. Tumama ito sa hubad ng katawan ni Kian habang nakahiga siya, yakap ang unan. Tahimik ang silid. Dahan-dahang iminulot ni Kian ang mga mata. Masakit ang ulo niya. Tumagilid siya. Naroon si Ira, mahimbing ang tulog. Nakaunan sa braso niya. Ang buhok ay nakalatag sa unan. Hubad pa rin, bahagyang nakatakip ang kumot ng katawan. Wala nang maskara. Totoo ang lahat. Bulong ni Kian. Muli niyang sinara ang mga mata. Anong ginawa ko? Bulong ni Kian ulit sa kanyang sarili. Hindi na siya lasing. Hindi na ito isang babae mula sa online app. Hindi ito one night stand. Ito ang matalik na kaibigan. At ngayon, ang babaeng may hawak sa puso niyang sira-sira.
Kian, mahinang tinig ni Ira na bagong gising. Nagkatinginan sila. Good morning. Dagdag ni Ira sabay ngiti. Hindi agad nakasagot si Kian. Nakatitig lang siya kay Ira, parang tinitimbang dapat sabihin. Okay ka lang? Tanong ni Ira na napansin ang lungkot sa mga mata niya. Tumango si Kian. Oo. Pero, wala. Umupo si Kian sa kama, naghahanap ng boxer shorts sa gilid. Kaya mong harapin to? Tanong ni Ira na hinihila ang kumot papalapit sa katawan. Kaya kong harapin ka. Pero hindi ko alam kung kaya kong harapin ang sarili ko. Hindi kita pinilit kagabi. I know. Hindi ko sinadya na maging ganito. Pero hindi ko rin pinagsisihan. Lumingon si Kian sa kanya. Ira, I care about you. I always have. Pero hindi ko alam kung kaya kong ibigay sa iyo yung buong ako ngayon. Ang tanong, ako bang gusto mong pagbuhusan ng bago mong simula? Diretsong tanong ni Ira. Hindi agad nakasagot si Kian. Kian, I can handle the truth, pero hindi ko kayang maging panakip-butas lang. Hindi ka ganun. Then what am I to you now? Muling natahimik ang silid. Biglang tumunog ang phone ni Kian. Isang message galing kay Mila. Can we talk? Napamaang si Kian. Agad na naramdaman ni Ira ang pagbabago ng ekspresyon niya. Sino yan? Tanong ni Ira kahit alam niya ng sagot. Hindi siya nito sinagot. Binabalang ni Kian ang phone at napatingin sa labas. Si Mila ba yan? Oo. Tumayo si Ira, dahan-dahang nagbihis, walang salita, pero damang-damang malamig na distansya. Hindi ko siya nire-replyan. Pero nagbago agad yung mukha mo pag nabasa mo yung pangalan niya. Hindi ganun yun. Hindi rin to madaling intindihin, Kian. Pero nandito ako. Sinusubukan. Lumapit si Kian at hinawakan ang kamay ni Ira. Look, I don't want to hurt you. Then don't. Hinaplos ni Kian ang pisngi ni Ira. Ira, kagabi, it wasn't just sex. Alam ko. May nararamdaman ako. Pero takot pa rin akong tanggapin na baka mas deserve mo ako kesa sa taong iniyakan ko ng ilang buwan. Ngumiti si Ira kahit may luha sa gilid ng mga mata. Alam mo, sa dami ng gabi na naghintay ako ng gantong moment, hindi ko akalain na isabay tayong malilito. Nagkatitigan sila. Bibigyan mo ba ako ng chance? Kahit hindi ngayon, kahit hindi bukas. Pero someday? Hindi agad sumagot si Kian. Tumango lang siya, mahinang tango, pero totoo. I'll try. 2 weeks later, mag-isa si Kian sa coffee shop, yung dati nilang paborito ni Mila. Pero ngayon, hindi siya narito para sa dating alaala. Narito siya para harapin ang isa pang katotohanan. Maya-maya dumating si Mila. Naka-light blue dress, nakaayos ang buhok, parang walang nangyari. Hi, bati ni Mila. Hi, upo ka. Umupo si Mila ng tahimik at ilang segundo din bago nagsalita. Salamat sa pagpunta. Akala ko hindi mo na ako kakausapin ulit. Dapat hindi na nga. Pero gusto kong humingi ng tawad. Hindi ko sinabi agad na may nararamdaman ako sa iba. I was a forward. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Pero gusto kong sabihin. Gusto kong malaman mong hindi ikaw ang kulang. Ako ang sumuko. Natahimik si Kian. Nakatingin lang siya sa tasa ng kape. May bago ka na ba? Natahimik si Kian at tinignan ng seryoso si Mila. Bakit mo naman tinatanong? Gusto ko lang malaman kung may pumalit na sa lugar ko. Walang pumalit. Pero may pumasok. Kaibigan mo? Tumango si Kian. I'm happy for you. Kahit masakit. Kasi totoo siya at mahal ka. I'm sure aaligaan ka. Napakunot ang noo ni Kian. Anong ibig mo? Wala. Ang point lang,
Mahalin mo yung taong nanatili kahit hindi ka sigurado. Tumayo si Mila at ngumiti. Goodbye, Kian. At sa wakas, tuluyan na nagkaroon ng closure. Sa parking lot, nandoon si Ira, nakasandal sa pader, naka-white tee at ripped jeans. Nakangiti, may hawak na iced coffee. Kamusta? Tanong ni Ira. Mas magaan. Sinabi mo ba na ako yung kasama mo nung lasing ka isang gabi? Hindi ko na kailangan sabihin. Ngumiti si Ira. Gusto mo bang simulan natin ulit? Ngayon or someday? Ngayon. Lumapit si Kian, hinawakan ng bewang ni Ira at tiningnan siya sa mga mata. Walang maskara. Walang pagtatago. Tayo lang. Mas gusto ko yan. Pero may isang bagay pa akong hindi sinasabi. Ano yun? I've always loved you. Even before Mila. Alam ko. At ngayon, hinila ni Kian si Ira papalapit. Hinalikan, mainit, malambing, hindi na marahas, hindi na desperado. Ngayon, kaya na kitang mahalin ng buo. Susubukan ko. Pero hindi kita gagawing panakiputas. 3 linggo ang lumipas matapos ang nangyari. Sinusubukan ni Kian ang sarili na magmahal muli. At nanatili naman si Ira sa tabi ni Kian. Kian, halika! Ayusin na natin tong drawer mo. Malakas ang boses ni Ira habang nakaluhod sa carpeted floor ng condo unit ni Kian. Nakatali ang buhok at naka-crop top na di niya sinadyang masyadong maiksi. Nakasilip na halos ang underboob. Oh, baka gusto mong ako na lang pumasok sa drawer mo. Sabay ngisi ni Ira at kinikinditan si Kian. Ira? Si Kian na kasalukuyang nagtatakip ng mukha gamit ang throw pillow. Halos mahulog sa sofa. Huwag mo akong ginaganyan, okay? Tumayo si Ira at naglakad papalapit. Tapos yumuko sa harapan ni Kian na halos magtama ng mukha nila. Gusto mo bang tumigil ako? O gusto mo lang na tuloy ko pa? Napalunok si Kian. Hindi ba tayo dapat magtitiklop lang tayo ng mga damit? Exactly! Tinutulungan kitang ayusin ang buhay mo. At ang katawan mo. Ang kulit mo. Ikaw na nga itong tumutulong. Ikaw pa tong naggugulo. Umupo si Ira sa tabi ni Kian. Halos nakasampa na sa hita niya. Pero, admit it, mas masaya na ngayon. Hindi mo na iniisip si Mila, di ba? Biglang natahimik si Kian. Hindi dahil bumalik ang sakit, kundi dahil napagtanto niyang tama si Ira. Mula nang dumating ulit ito sa buhay niya, araw-araw silang magkasama. Hindi na siya umiyak sa gabi. Hindi na niya binubuksan ang lumang shotbox. At higit sa lahat, natuto na siyang tumawa ulit. Hindi lang dahil kay Ira, kundi dahil sa kasama niya si Ira sa bawat pagbawi. Tama ka. Hindi ko na siya iniisip. Good. Sabay yakap ni Ira sa braso niya. Kasi ako lang dapat ang iniisip mo. Ang demanding mo, ah. Ang libog ko pa. Ira! Tawa ng tawa si Ira habang kinukurot siya ni Kian sa tagiliran. Napadapa ito sa sofa na nakatawa pa rin. Grabe ka talaga. Ang dumi ng bibig mo ngayon, ah. Mas madumi pa sa iniisip mo. Sagot ni Ira habang humihiga sa sofa, nakapatong ang ulo sa hita ni Kian. Alam mo ba kung anong gusto ko minsan? Alin? Yung habang may ginagawa tayo, yung dirty na bagay. Tititigan mo lang ako. Tapos tatawagin mo akong baby. Ira! Oo na, sorry na. Pero, ang sarap mo lang kasi talagang asarin eh. Ang cute mo kapag nahihiya. Hindi ako nahihiya. Talaga lang oh. Sabay pinisilang hita ni Kian. Oh, baka naman. Naiinitan ka lang ngayon. Okay, stop. Tama na yan. Sabay kuha ni Kian ang unan para itakip sa mukha niya. Pero sa loob-loob niya, totoo, naiinitan siya. Hindi dahil sa lambing ni Ira lang, kundi dahil sa nangyayari sa pagitan nilang dalawa.
Mukhang bumubukas ang puso ni Kian kay Ira na kailanman ay hindi niya nakita ang pagmamahal nito. Oh, bakit ka nakangiti? Wala. Kian, pwede ba akong humiling? Sure. Gusto ko next time, kapag niyakap mo ko, hindi na dahil malamig ang gabi, kundi dahil gusto mo lang. Kahit tanghaling tapat, kahit walang dahilan. Saglit na natahimik si Kian. Tinitigan niya si Ira. Yun lang ba? Hindi lang. Ano pa? Gusto ko, sa susunod na halik nating dalawa, hindi yung mainit lang. Gusto ko yung halik na totoo. Yung halik ng lalaking naninindigan. Napasinghap si Kian. Ang bigat ng sinabi ni Ira, pero ramdam niya. Gusto niyang sumagot, pero mas pinili niyang gawa kaysa salita. Hinawakan ni Kian ang mukha ni Ira. Lumapit ka. Oh, bakit? Hinila ni Kian si Ira at hinalikan. Hindi yun halik ng libog. Hindi yun halik ng tampo. Kundi halik ng taong handa ng tumaya at sumubok. Pagkatapos ng halik, natahimik lang sila. Malapit ang noo, magkaharap ang mga mata. Baby. Bulong ni Kian dahilan para mamilog ang mga mata ni Ira. Anong sabi mo? Huwag mo nang uulitin. Kinilibutan din ako eh. At pareho silang natawa. Ngunit sa likod ng tawanan, isa lang malinaw kay Kian. Unti-unti na siyang nagmamahal ulit. At ang bago niyang simula, hindi na nagsisimula sa sakit, kundi sa babaeng kahit bastos ang bibig, malambing naman ang puso. Kinabukasan, Ira, are you seriously wearing that? napakunot ang noo ni Kian habang nakasandal sa pintuan ng unit niya. Hawak-hawak ang susi ng kotse. Nakatitig siya sa babaeng ngayon lang niya sinusubukang wag halikan. Naka-drape silk backless dress si Ira, kulay emerald green. Malalim ang neckline at kita ang kurba. Subtle ang makeup at sa likod ng tenga niya, isang maliit na clip-on na may chain. Sexy. Why? Too much? Too unfair. Sinusubok mo na naman yung disiplina ko eh. Dapat lang. Para matest natin kung talaga bang first date lang to o first night din. Ay, second night na pala. Uy, dinner lang di ba? You promised. Depende kung anong order natin mamaya. Sabay kindat ni Ira. Appetizer pa lang ako ngayon. Sa Casa Verde Resto, magkatapat sila sa small romantic table sa may rooftop. May fairy lights sa paligid at slow acoustic music sa background. City lights sa malayo, malamig na hangin at wine sa baso ni Ira. Cheers to finally not hiding behind excuses. Tanong ni Kian habang taas ng baso. Cheers to final being on the date na hindi ending in ugly crying. Technically, ikaw yung dahilan ng ugly crying ko dati eh. Technically, ako rin yung humalik sa'yo habang umiiyak ka, no? Uy, shh. Sabay ng pini-Ira ng daliri sa labi ni Kian. Date to. Baka mag-throwback sa Mila era. Let's focus on the Kian-Ira timeline, okay? Napangiti si Kian. Fine. Sa time na natin. Anong chapter na tayo? Chapter 1.1. Tease and tension. Sounds accurate. Sabay titig niya sa leg ni Kyra. Ang ganda ng neckline mo ah. Kumusta naman sa eye contact? Kailangan mo pa ba ng eye level flashcards? Hindi ako makatingin kasi baka lumuhod ako dito eh. Baka ako yung unang lumuhod mamaya. Ira. Relax. I'm just kidding. Nagpatuloy sila sa kanilang kwentuhan. Ang daming tawa ni Kian kay Ira, kaya napapatitig na lang siya kay Ira at may isang tanong sa isipan niya. Bakit hindi na lang siyang minahal ko nung una pa lang? Di sana hindi ako nasaktan. Naging tahimik ang biyahe, pero hindi awkward. Masarap ba yung dessert? Tanong ni Kian habang nagmamaneho. Hindi ko pa natitikman yung gusto kong dessert eh. Ira. Di ba first dates dapat sweet? Pero okay lang kahit walang dessert.
Basta mag-good night kiss. Feeling mo talaga may kiss? I earned it! Napahinto si Kian sa harap ng condo building. Pinatay ang makina, tahimik, pero nararamdaman niya ang tibok ng puso niya. Gusto mo ba talagang kiss lang? Gusto kong maramdaman mo na totoo tong ginagawa nating dalawa. Kung kailangang mabagal at matagal, I'll wait. Pero kung gusto mong humalik, halikan mo ako ngayon. Hinawakan ni Kian ang mukha niya. Walang halong alak. At walang maskara. At hinalikan niya nga ito. Mabagal, mainit, marahan. Isang halik ng taong hindi na nagpapanggap. Tumagal ang halik na parang wala nang nakikitang bukas. Pagkabitaw ng labi nila, magkadikit pa rin ang noo nila, parehong nakapikit. Safe to say, second date's happening? Safe to say, baka hindi na to years of dates. O baka lifetime contract na? Pwede. Pero siguro, with renewal every kiss. Tumawa si Ira ng mahina. Ang corny mo? Pero ang sarap mo ring mahalin. Ira, salamat. For what? For waiting. For staying. For being the disaster I needed. Hoy, ako yung rescue mo, no? Nope. Sabay yakap ni Kian kay Ira. Ikaw yung gusto ko nang manatili sa buhay ko. Hindi lang bilang kaibigan. Later that night, magkahawa kami silang papasok sa unit ni Kian. Pagkapasok nila, hindi agad sila naglaplapan. Pumunta si Ira sa kusina. Tubig? Oo, ice cold. Habang nakatalikod si Ira, lumapit si Kian at hinawakan ang bewang niya mula sa likod. Ano ba to? Wala lang. Gusto ko lang sabihin na this feels right. Talaga? Even if I'm annoying, dirty-minded and clingy? Even if you're the exact opposite of Mila. Lumingon si Ira at tinitigan si Kian. Then prove it. Paano? Hinila siya ni Ira palapit at tinapik sa labi. Start with the second kiss. Sabado, ang araw tahimik sa labas ng bintana ng unit ni Kian. May dalang milk tea si Ira habang paakyat sa kondo. Suot niya ang hoodie ni Kian at naka-sleepers lang, mukhang relaxed pero excited. Napangiti siya habang nasa elevator. Baka tulog pa yon. Gusto kong surprisahin. Bulong ni Ira. Pagbukas ng pinto ng kondo, hindi inaasahan ni Ira ang eksenang bubungad sa kanya. Kian, please. Please, balikan mo ako. Hindi ko kayang mag-isa. Buntis ako, Kian. Anak mo to. Tumigil ang mundo ni Ira. Tumigil din ang hakbang niya. Naroon si Mila. Nakaupo si sofa. Magulo ang buhok. Namamagang ang mga mata. Hawak ang kamay ni Kian habang umiiyak. At si Kian, nakatayo lang. Walang imik. Ira. Napalingon din si Mila at nanlaki ang mga mata. Ira, hindi ko. Hindi na siya pinatapos si Ira. Nahulog ang hawak ng milk tea, tumapon sa sahig, pumutok ang baso. Anak mo? Totoo ba to, Kian? Hindi agad sumagot si Kian. Putang ina, totoo ba? Wala akong alam, Ira. Ngayon ko lang din nalaman. Sagot ni Kian na nagmamadaling lumapit. Pero hinayaan mong hawakan niya yung kamay mo? Hinayaan mong nagsusumamo siya dito? Sa kondo mo? Gusto lang niyang makausap ako. Tapos ano? May bitbit siyang pasabog? Ganun na lang? After everything? After lahat ng inikan ko sa'yo? Si sarili ko? Sa atin? Ira, mahal kita. Anong mahal? Hindi ka man ang umiwas. Paano kung dumating ako ng late? Ano pa kayang ginawa niyo rito, ha? Wala kaming ginawa. Pero may nagawa na pala kayo dati, Kian. Kaya nga may bunga eh. Hindi na kinaya ni Ira. Tumakbo siya palabas, namumugto ang mga mata. Hinabol siya ni Kian at hindi na nagawang magsapatos. Sa hallway ng condo building. Ira, sandali lang. Ira, Don't touch me.
Hinawakan siya ni Kian sa braso. Pilit siyang pinapaharap. Pakinggan mo muna Ano ako. bang gusto mong pakinggan ko? Yung paglilinis mo ng kasalanan? O yung balak mong panagutan siya habang ako iiwan mo na lang ulit? Wala akong sinabing iiwan kita. Hindi mo na kailangang sabihin. Enough na yung nakita ko. Napaiyak si Ira habang pilit na binubunot ang braso sa hawak ni Kian. Puta, Kian! Akala ko ako ni. Ako na talaga yung bago mong simula. Ira, you are. Pero hindi ko pwedeng baliwalain yung... Ako tong pinili mong hawakan gabi-gabi. Ako yung naghintay. Ako yung humawak sa ng wasaka. Tapos siya lang pala ulit. Siya lang pala ulit yung kaya mong patawarin sa isang iglap. Hindi ko siya pinapatawad. Pero nandito ka pa rin. At ako, umaalis. Tumakbo siyang muli. Hindi na siya hinabol ni Kian. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi niya alam kung paano hahabol sa isang pusong sobrang sinaktan. Bumalik si Kian, wala na si Ira. Tahimik naman si Mila sa sofa. Umalis ka na. Mahinang sabi ni Kian na hindi man lang siya tiningnan. Kian, Please lang, Mila. Umalis ka muna. paano to, Kian? Sabay hawak ni Ira sa tiyan. Paano itong bata? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, wala akong lakas harapin ka ngayon habang durog ang babaeng tunay kong minahal. Nagtataka si Kian. Hindi niya alam kung maniniwala siyang anak niyang dinadala ni Mila. Dahil never pang may nangyari sa kanila kahit matagal na silang magkarelasyon. Dahil nais niyang kasal muna. Gulong-gulong isip ni Kian. Samantala, nasa kotse si Ira. Hindi niya alam kung saan pupunta. Nakahinto lang sa gilid ng daan, nakatitig sa harapan. Umiiyak, nanginginig, hindi makapaniwala. Tangina naman, Kian. Bakit pa kasi kita minahal ng buo? At sa gitna ng pag-iyak niya, tumunog ang phone. Please, Ira. Hindi ko yung iiwan ko. Hindi ikaw. Hindi siya sumagot. Pinatay niya ang phone, pinatay niya ang music, at pinatay niya ang pag-asang si Kian ay kanya nga. Ilang araw lumipas, umuulan sa labas. Hindi kalakasan, pero sapat para bumigat ang bawat hakbang. Nakayupo si Kian habang hawak-hawak ang isang payong na hindi niya na nagawang buksan. Basang-basa ang jacket niya habang palapit sa pamilyar na pinto. Unit 512. Sa pinto ni Ira. Huminga siya ng malalim, kinakabahan, hindi dahil sa ulan o lamig ng gabi, kundi sa malamig na maaaring sumalubong sa kanya mula sa babaeng minsan niyang pinangarap mahalin ng tama. Kumatok siya ng 3 beses. Please, Ira. Buksan mo naman. Mahinang pakiusap ni Kian. Ilang saglit pa, narinig niyang mahinang tunog ng lock. Kumalabog ang dibdib niya. Bumukas ang pinto. At lumitaw si Ira, nakasuot ng oversized hoodie. Ang mukha'y pagod, ang matay na mumugto. Anong kailangan mo? Ira, pwede ba tayo mag-usap? Dito ka na nagsasalita. Makikinig ako, pero huwag kang papasok. Napalunok si Kian. Mahal kita. Ikaw nang mahal ko. Hindi ko tinanong. Hindi ko na kaya, Ira. Hindi ko kayang wala ka. Pero kinaya mong yakapin ng ex mo. Kinaya mong manahimik habang pinipili mong manahimik sa harap ng anak ni hindi pa kumpirmado kung sa'yo nga. Wala kaming ginawa, Ira. Wala. Niyakap ko lang siya dahil gulong-gulong ako. Hindi ko alam ang sasabihin. Nabigla ako. Pero ang puso ko, ikaw ang pinipili. Puso mo? Kian, madali lang naman ako umiyak sa harap ko eh. Pero nang kailangan mo kong piliin, hindi mo ako pinaglaban. Pinipili kita ngayon. Late na, Kian. Pumikit si Kian, lupapit pa ng konti sa pinto na basang-basa pa rin. Hindi siya inlock ni Irang ng tuwalya. Wala siyang balak pumasok, wala siyang karapatan. Please, kahit 10 minuto lang. Papasukin mo lang ako. Hindi para gumawa ng gulo. Gusto ko lang sabihin, gusto kong ipakita sa'yo kung gaano ko nagsisisi. Kian, anong gusto mong marinig sa akin ngayon, ha? Na may pag-asa pa tayong dalawa. Wala. Na kahit galit ka,
May natitira parang konting damdamin. Meron. Pero hindi ibig sabihin. Babalik na ako sa'yo. Ira, please. Hindi ko alam kung paano pababawiin to. Pero handa akong gawin lahat. Lahat? Handa kang harapin ang anak ni Mila kung sakali? Oo. Handa kang sabihin sa kanya na ako ang mahal mo? Kahit siya may bitbit ang dugo mo? Handa akong magsimula ulit. Basta kasama ka. Tumahimik si Ira. Lumingon siya sandali sa loob ng unit, saka bumalik ng tingin kay Kian. Gusto mong malaman ang totoo, Kian? Dahil ilang gabi ko na rin iniyak to. Ilang beses ako muntik bumalik sa'yo. Pero sa bawat pag-iyak ko, natututo akong mahalin yung sarili kong sinaktan mo. At ngayon, kahit may nararamdaman pa ako, hindi ko pwedeng baliwalain yung sakit na binigay mo. Ira, Hindi kita kayang yakapin habang may multo ng ibang babae sa likod mo. Hindi ako pampalipas gabi. Hindi ako rebound. At kahit mahal pa kita, mas mahal ko na ngayon katahimikan. patawad. Hindi ko intensyong sirain to. Hindi ko sinadyang saktan ka. Pero nasaktan mo pa rin ako, Kian. At yung sorry mo, hindi makakabura sa tanong ko. Bakit hindi mo ako pinili sa harap niya? Napaluhod si Kian sa tapat ng pinto. Basang-basa, nanginginig. Pero hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa takot. Takot na ito na ang dulo nila. I'm begging you. Huwag mo kong iwan. Gusto ko lang maghilom kasama ka. Hindi ko kayang gumising ulit nang wala ka sa araw ko. Ako nga, ilang araw na rin gumigising nang wala ka. At mas masakit to kaysa sa anumang sakit na naramdaman ko kay Mila. Paano ba kita mababawi? Hindi mo na ako kailangang bawiin, Kian. Kasi hindi ako nawala. Ikaw yung lumayo. Tumayo ka na. Malamig dyan. Baka magkasakit ka pa. Tulungan mo kong ayusin to. Hindi ako ang dapat mong pakiusapan. Ayusin mo munang sarili mo. Ayusin mo yung maresponsibilidad mo. At kapag ginawa mo yun, baka andito pa rin ako. Baka? Baka. At dahan-dahang sinara ni Ira ang pinto. Tuesday, nasa isang coffee shop si Ira ngayon. Suot ang dark brown trench coat habang hawak ang mainit na cup ng cappuccino. Tahimik siyang nakaupo sa sulok, pinagmamasdan ng bawat patak ng ulan sa labas ng salamin. Tumunog ang bell ng pinto. Pumasok si Mila, nakaputing blouse, mukhang pagod, at may hawak ding maliit na payong. Tumiti si Mila kay Ira, mahinang tango at lumapit. Pwede ba akong umupo? Tanong ni Mila sa mahinang boses. Tumango lang si Ira nang walang ngiti at walang salita. Umupo si Mila sa tapat niya. Ilang segundo silang tahimik hanggang sa binasag yun ni Mila. Salamat sa pagpunta. Anong kailangan mo? Diretsong tanong ni Ira na walang paligoy-ligoy at wala ng pasensya. Gusto kong linawin ng isang bagay. Ang anak mo? Tumango si Mila. Nanginginig ang mga daliri habang nilalaro ang cup ng kape sa mesa. Hindi anak ni Kian ang dinadala ko. Anong sabi mo? Hindi siyang ama. Kahit ilang taon na kami, walang nangyari sa amin kasi nais ng kasal muna. Kung ganun, bakit mo sinabi sa kanina siyang ama? Ang totoo, nagpanik ako. Iniwan ako ng totoong ama ng batang to. Hindi niya ako pinanagutan. At sa sobrang takot ko, sobrang desperado kong hindi maramdaman na mag-isa ako. Kian was the only hope I could think of. Kahit alam mong hindi ka niya. Sinira mo siya. Sinira mo kaming dalawa. Alam ko, Ira, hindi ko gustong umawod sa ganito. Hindi ko inisip na babalik pa siya sa'yo. Akala ko ako pa rin yung mas mahal niya. Pero nakita ko kayong dalawa, narealize kong wala na talaga akong puwang sa puso niya. Pero pinilit mo pa rin pumasok. Gumamit ka ng buhay na hindi ka niya para lang sirain yung sa amin. I know, hindi ko na mababalik ang tiwala yung dalawa. Pero gusto kong marinig mo sa akin mismo para matapos na yung sakit. Tapos na yung sakit. Matagal na. Pero yung galit, Mila, yung galit, kailangan ko pa yatang pagdaanan ng dahan-dahan.
I understand. Ira, mahal na mahal niyo yung pagkakaibigan niyo. Lagi niyang sinasabi yun dati, kahit kami pa. At ngayong ikaw nang mahal niya. Hindi sumagot si Ira. Nakatitig lang siya sa tasa ng kape. Handa akong magsalita kahit sa harap ni Kian. Kahit kailan mo gusto. Alam kong hindi sapat ang sorry pero gusto ko maging maayos kayong dalawa. Napangiti si Ira ng mapait. Mahal na mahal ka ni Kian, Ira. Bakit mo ba sinasabi yan? Kasi gusto kong itamang pagkakamali ko. Nasaktan ko si Kian. Winasak at dinurog ko siya. Kaya deserve niya na totoong pagmamahal. Lumuhod si Mila sa gilid ng mesa habang tumutulo ang kanyang mga luha. Please, Ira. Kahit hindi na para sa akin, para sa kanya. Hindi siya lalaking perpekto. Pero sinubukan pa rin maging matapat hanggang sa huli. Salamat sa pag-amin, Mila. Hindi ko alam kung makakatulong to sa amin. Pero alam kong makakatulong to sa sarili ko. Binitbit ni Ira ang bag niya at tiningnan muli si Mila. Kung may natutunan man ako dito, ito yun, ang pagiging totoo. Kahit huli na. Mas magaan sa dibdib kaysa sa mabuhay sa kasinungalingan. At umalis si Ira habang iniwan si Mila sa mesang umiiyak, nagsisisi at wala nang magagawa kundi manahimik. Kinagabihan sa loob ng kondo, madilim maliban sa lamlam ng ilaw mula sa lamp sa gilid ng couch. Nasa loob si Kian, mag-isa, nakaupo, nakahawak sa isang tasa ng kape na hindi na rin niya naiinom. Wala na siyang balita kay Ira. Ilang araw nang walang text, walang tawag. Hindi na rin niya pinilit. Hindi dahil wala na siyang lakas, kundi dahil naniniwala siyang hindi lahat ng sugat ginagamot ng pagmamadali. Pero kahit pa ganon, umaasa pa rin siya. Napatingin siya sa pinto ng may kumatok. Walang inaasahang bisita, wala ring delivery. Tumayo si Kian, lumapit, binuksan, at parang naubos ang hangin sa kanyang dibdib. Si Ira, nakatayo, naka-white blouse, loose jeans, at may hawak na malit na kahon. Mukha siyang maayos pero kabado. Ira, Hi. Mahinang tugon ni Ira. Ilang segundo ng katahimikan ang mutawi sa kanila. Pwede ba akong pumasok? Parang napako si Kian, saka mabilis na tumabi para bigyang daan ng babae. yeah, oo, of course. Tuloy ka. Pumasok si Ira, inikot ang paningin. Pamilyar ang lahat, pero ngayon, mas ramdam niyang bigat sa bawat sulok. Tahimik lang si Kian. Nakatayo lang siya sa gilid ng sofa. Tinitingnan si Ira na parang hindi makapaniwala narito talaga siya. Kamusta ka na? Ikaw? Ngunit hindi sumagot si Ira. Bagkos, iniabot niyang hawak na kahon kay Kian. Para sa'yo. Dahan-dahang kinuha ko ni Kian ng kahon. Nilagay nito sa coffee table at binuksan. Isang kwintas, silver, may maliit na bilog na pendant. Sa loob ng pendant, may litrato. Picture nilang dalawa. Candid shot. Nakatawa si Kian, hawak ang pisngi ni Ira, habang mukhang napapikit ito sa tawa. I had that made. Noong una nating linggo, nung akala ko, tayo na talaga. Bakit mo to dinala ngayon? Dahil gusto kong ituloy yung sinimulan nating dalawa. Napalunok si Kian. Lumapit, naupo sa tabi niya. Nanginginig ang mga kamay. Ira. Si Mila. Nakipagkita siya sa akin. Napatingin si Kian na halatang pagkagulat. She told me the truth. Hindi mo anak ang dinadala niya. She said that? Tumango si Ira. Umiiyak siya. Naawa ko pero matapang. Tapos naisip ko, ilang araw kitang hindi kinausap. Samantalang ikaw, buong bukang nanindigan sa akin. Kian, tumingin ka sa akin. Ginawa naman ni Kian yun habang nanggigilid ang kanyang mga luha. Alam mo ba kung bakit ako nandito? Hindi. Dahil gusto kong piliin ka. Hindi lang dahil mahal kita, kundi dahil deserve mong maramdaman kung paano piliin ang walang alinlangan. Tuluyan ang tumulo ang luha ni Kian. Napaiyak siya
Hawak ang pendant at napasandal sa sofa. Tuluyang napaiyak. Ira, akala ko wala na tayong pag-asa. Akala ko di mo na ako kayang patawarin. Akala ko... Ako rin. Mahinang sabi ni Ira habang pinupunasan ng luhang gumuguhit sa pisngi ni Kian. Pero minsan, kailangan lang nating pagdaanan yung sakit para malaman natin kung anong klaseng pagmamahal ang lalaban para manatili. Nagkatitigan sila. Mahabang katahimikan, pero punong-puno ng damdamin. Dahan-dahang nilapit na Ira ang mukha niya. Can I kiss you? Hindi sumagot si Kian, pero siyang unang yumuko. Naghalikan sila ng marahan, puno ng pagmamahal. Pagkatapos ng halik, mahigpit na niyakap ni Kian si Ira na para ba ngayon lang sila nakahinga ng totoo. Thank you. Salamat at bumalik ka. Hindi ako bumalik. Nahanap lang kita ulit. At sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng ulan sa labas, sa pagitan ng luha nila, naroon ang dalawang pusong handang magsimula muli. Hindi mula sa simula, kundi mula sa kung saan sila unang natutong masaktan at mas lumalim ang pag-ibig. Ilang buwan lumipas, bumawi si Kian kay Ira. Binigyan niya ng assurance ito at kahit hindi maiwasan ni Kian na matakot na baka mawala na naman si Ira, pinaparamdam ni Ira na hindi siya mawawala. Kian, saan ba talaga tayo pupunta? Tanong ni Ira habang nakaupo sa passenger seat, suot ang beige hoodie at faded denim shorts. Bit-bit niya ang small backpack at nakataas isang kilay habang nakatingin sa driver na hindi mapigilan ng ngiti. Mystery Place. Sagot ni Kian habang nagmamaneho. Suot niya ang simpleng white tee at may shade sa ulo. Alam mo bang nakaka-turn on ka pag mainit ang ulo mo sa surprise? Ay, gusto ko lang kasing malaman kung kailangan ko ba ng pag-swimming o pang-hiking o pang-snow. Wala namang snow sa Pilipinas, babe. Kian. Beach, okay? We're going to the beach. Napalingon si Ira at nanlalaki ang mga mata. Seryoso? Yep. Rest house ng tito ko sa Batangas. Walang signal masyado. Walang storbo. Just us. You down? Down na down. Pero sana sinabi mo, para nakapag-wax man lang ako. Grabe ka naman. Hindi naman ako particular sa ganyan. Ang importante, ikaw yung kasama ko. Tigilan mo nga ako. Baka iwan kita sa NLEX eh. Habang nasa sasakyan, ay nagkukwentuhan sila. Kumanta ka na nga. Antok na ako eh. Hindi ako ready. Sige na. O baka gusto mong ako. Sige, pero pag tumawa ka, tatadyakan talaga kita. And with that, nagsimula siyang kumanta. Tahimik si Kian, hindi dahil pinipigil ng pagtawa, kundi dahil totoo. Ang boses ni Ira kahit may sabit at kulang sa tono, ay parang kantang gusto niyang pakinggan buong buhay niya. Nilingon ni Kian si Ira. Shit. Ano? Ang pangit ba? Nope. Ang ganda mo kasi. Naisip ko lang. Sana totoo na to. Totoo na to, Kian. Pagkababa ng sasakyan, namangha si Ira. Simpleng bahay na gawa sa kahoy. May terrace sa tanawang dagat. Tahimik. Malayo sa lahat. Wow, Kian! Tara, pasok tayo. Sa loob, minimalist. May kusina, maliit na sala, at isang queen-size bed na may white sheets. Pili ka ng kwarto? Sa may ibang option. Kasi parang isa lang tong kwarto, kuya, oh. Exactly. After sitting in, nasa kusina sila. Naghahanda ng dinner. May hiniwang bell pepper si Ira habang si Kian ay nagluluto ng pasta. Nagluluto ka pala? Hindi. Pero nag-YouTube ako kanina habang nag-agasolin tayong dalawa. Takte! So ginamit mo ang free wifi sa gas station para mag-aral magluto? For you? Absolutely. Tumawa si Ira. Ikaw na talaga. Biglang pumailan lang ang music mula sa speaker. Classic 2000s love songs. Nilapag ni Kian ang sandok at nilapitan siya. Dance with me. Ha? Anong sayaw? Hinila siya ni Kian palapit, sabay dampi ng kamay sa bawang niya.
Slow dance sa gitna ng kusina. Ulang sa pinang paa, may harina pa sa mukha si Kian. Pero sa mata ni Ira, parang ito na yung mga eksena sa mga pelikulang dati lang niyang pinapanood habang single. Namiss kita. Bulong ni Kian. Ha? Magkasama lang tayo ah. Hindi yun. Namiss kong maging ganito tayo. Yung walang inaalala. Yung tayo lang. Well, ngayon, tayo lang ulit. Pagkatapos ng dinner, magkatabi silang nakahiga. Nakapatong ang ulo ni Ira sa braso ni Kian. May Netflix na nakapos, pero hindi na nila pinanood. Kian? Thank you. Sa lahat. Sa pagpupursige. Sa hindi pagsuko kahit inalis na kita sa buhay ko. Ikaw lang talagang gusto kong habulin, Ira. Ikaw yung tahanan ko. May tiwala ka pa rin ba sa akin? Masigit pa. Dahil kahit sinaktan kita, binalikan mo pa rin ako. Hindi yun dahil mahina ka, kundi dahil matapang ka. Napaluha si Ira. Don't make me cry. Ang ganda ng makeup remover ko. Sayang. Tumawa naman si Kian. Siya kasi niyakap ni Ira. 3 taon nang lumipas. Tahimik ng hapon. Banayad ang simoy ng hangin. Nakaupo sina Ira at Kian sa isang malapad na picnic blanket sa gitna ng hardin. Sa tabi nila, isang malit na batang masiglang naglalaro ng bubbles. Si Ellie, ang 2 taong gulang nilang anak. Ang bilis ng panahon, no? Ani Ira habang pinapanood si Ellie. Parang kahapon lang, ang gulo-gulo pa natin. Ngayon, ang gulo pa rin natin. Pero masaya. True. Pero yung gantong gulo, gusto ko to. Gusto ko yung gulo na may anak na makulit. Asawa kong makulit din. At may mga bisitang hindi awkward kausap. Speaking of, sabay irap ni Kian sa banda ng puno. Ayan si Mila kasama si Drew. Nilingon ni Ira si Mila at Drew na papalapit. May dalang basket ang pagkain. Si Mila ay nakasundress, magaan ang aura. Si Drew naman ay hawak ng malaking stuffed toy. Hoy! Bati ni Mila habang kumakaway. May dala kaming merienda. Huwag niyo kaming paupuin kung wala kaming ambag, no? Nako, ikaw pa. Welcome kayo rito. Salamat dito, ha? Siyempre naman, favorite ko ang pansit mo, no? Hindi rin pwedeng wala kaming ambag. Naupo silang 4 sa blanket. Si Ellie, tuwang-tuwa sa stuffed toy na inabot ni Drew. Say thank you, Ellie. Thank you po, Tito Drew. Sabay yakap ng bata sa laruan. Ang bait ng anak niyo. Parang hindi malas sa tatay. Ay grabe yan pare. Ako pang masama. Masama ka naman talaga noon, Kian. Sabat na Mila na nakangiti. Pero ngayon, husband and dad of the year ka na. Aminin na natin. Aminin ko man o hindi. Proud ako ngayon. Dahil kahit anong sablay ko noon, ato na ako ngayon. Buo. At deserve mo yan. Sabi ni Ira, inilapit ang kamay sa palad ni Kian at pinisil ito. Alam nyo, natutuwa talaga ako sa ganito na tayo. No awkwardness, no guilt, just peace. Tumango si Ira. Oo, ganun din ang nararamdaman ko. Hindi madali nung una, pero ang ganang pakiramdam ngayon. Natuto tayong lahat. Dagdag ni Drew. Ang mahalaga, wala nang samaan ng loob. Hindi rin lahat umaabot sa gantong point. Ani Kian. Yung tipong ex mo, kaibigan na ng asawa mo, tas nagkwakwentuhan pa kayo ng baby wipes at milk brands. Nagkatawanan sila. Ganun talaga pag matured na. Pag pagod ka na sa drama, peace na lang talagang hanap mo. Correct. Peace and pansit. Dagdag ni Iris sabay abot ng pinggan kay Mila. Tama! Kaya nga happy ako naging part pa rin ako ng buhay nyo. Kahit in a different role. Masaya ako para sa inyo, Kian. Tumingin si Kian kay Mila. Hindi na may bigat ang tingin, kundi may respeto. Thank you. At salamat din dahil kahit hindi natin natuloy yung dati, pinili mong itamang lahat. Wala namang masamang tapusin kung tapos na talaga.
Mas mahalaga yung nagsimula ulit tayo ng maayos. At masaya ako na naging bahagi ako ng dahilan kung bakit mas minahal niyo ang isa't isa. Hindi na nagsalita si Ira. Hinawakan niya lang kami ni Kian at ngumiti. Ang dami niyang gustong sabihin, pero sapat ng katahimikan. Tahimik na hindi awkward, katahimikang puno ng pag-unawa. Napatingin si Ira sa anak nilang si Ellie, na ngayon nakadapa sa picnic blanket. Si Ellie ang patunay na kahit gaano kagulong simula, pwedeng ayusin lahat. Basta ba may pagmamahal. Tsaka may tiwala. Yung tiwalang pinaglaban natin pareho. Tsaka may Mila. Sabat naman ni Drew na pabirong nagtataas ng kamay. Nagtawanan ulit silang lahat. Makalipas ang ilang oras, tapos na ang picnic. Nagpaalam na sa Mila at Drew. Naiwan sina Kian, Ira at Ellie sa hardin. Tahimik ulit ang paligid. Psst! Kian! Ani Ira habang inaalalayan si Ellie sa tabi. Salamat talaga. Sa lahat-lahat. Paulit-ulit mo na yung sinasabi, babe. Kasi hindi ko na siguro kayang ilarawan kung gaano ako kasaya na ikong asawa ko. Huwag mo na akong paiyakin. Baka iyakan din tayo ni Ellie. Natatawang tugon ni Kian. Si Ellie? Busy yun oh. Sabay turo sa anak nila ngayon ay nakatulog habang hawak-hawak pa rin ng staff toy. Grabe. May asawa na ako. May anak na ako. May pamilya na ako. At may tahimik na buhay na tayo. Hindi ko akalaing posible ito dati. Pareho tayo. Babe, gusto mo ba ng isa pa? Nang ano? Anak. Pumikit si Ira. Pwede bang bukas ulit natin pag-usapan? Deal. Naghalakhakan sila. Habang ang aro'y dahan-dahang lumulubog sa kanluran, iniwan sila ng araw ng ginto't kahel na langit, tahimik, magaan, at puno ng bagong simula. Sa dulo ng lahat, natutunan ni Kian at Ira na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nasusukot sa tamis ng simula, kundi sa tibay ng pananatili sa kabila ng unos. Pinatunayan nilang kahit masakit ang nakaraan, maaaring maging baga ng kasalukuyan kung may pagpapatawad, pag-unawa, at tunay na pagmamahal. Sa isang simpleng hardin, kasamang anak nilang si Ellie, nahanap nilang kapayapaan na matagal nilang hinanap, hindi sa perpektong relasyon, kundi sa pusong marunong magmahal at ilang ulit ang nasaktan. Sa presensya ng dati naging bahagi ng komplikasyon ng kanilang buhay, umiral ang kapayapaan at pagkakaibigan. Isang tahimik na paalala na ang tunay na pagtatapos ay hindi laging may luha. Minsan may halakhak, yakap, at matahimik na langit. At sa dulo ng kwento nila, walang drama, walang sigawan, kundi dalawang pusong handang magsimula ulit at isang batang nagpapaalala kung bakit sulit ang bawat laban, pagmamahal, pamilya, at kapayapaan. Dito na nga